provisions, within a few minutes ay maaari kami na magkaroon ng kopya. Tanong ko lang po, Madam Chair, kung meron na po tayong kopya nitong small committee report. Again, we maintain on the part of the Committee on Appropriations that the output of the small committee is the HGAP approved. During 18th Congress, may minutes of meeting at may small committee report yan. O anong ibig sabihin yan? Congressman Swansing, meron karamihan pangalan mo, Swansing. Sinungaling! Napakasinungaling ho talaga nitong si Swansing. Ibang klase ho siya, mga kababayan. Hindi ka naman miyembro ng small committee. Paano mo kami mapapaniwala na walang committee report ng small committee na yan? Dito sa video na to, sinupalpal ho siya nitong si Congressman B.H. Bernadette Herrera, na kung saan sinabi ho nitong si Kong B.H. na I was part of the small committee during the 18th Congress. Hindi 19th ha? During 18th Congress, may minutes of meeting at may small committee report yan. O anong ibig sabihin yan? Congressman Swansing, merong karamihang pangalan mo, Swansing. Sinungaling! Anak ng Petrang Karapata, paano mo kami papapaniwala na walang committee report, yung small committee na yan? Gayong itong si Congressman B.H. Bernadette Herrera, meron daw minutes, meron daw committee report, yung small committee na yan. Pero bago ho yan, mga kababayan, dahil balagbag na naman tong video na to, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button at yung scan nyo na ho yung QR code na yan para mag 960,000 subscriber na ho tayo. 958,360. Naku, konting-konti na lang ho. I-push na natin to, mga kababayan. Ayun na nga, dito sa video na to, meron ho tayong tanong dito kay Swansing Sinungaling. Kung hindi ka naging member ng 18 ng small committee, huwag kang magbida-bida na sasabihin sa ating mga kababayan, wala namang ano yan, wala namang committee report yan. Malinaw ho, mga kababayan, dito sa sagot nitong si dito sa sagot ni Kong BH na meron ho talaga. Eto na, pakinggan ho natin itong si Kong BH. Game, Kong. Tama ba? Ito po yung mga BICAM adjustments. Hinihingi ko talaga. Tama ba na isinama namin ito sa BICAM? Tama ba na isinama namin sa GAA? Hoy, Swansing Sinungaling, makinig ka ha. Linuloko mo sa bayan ng Pilipino. Di ka naman naging membro, akala mo naman, alam mo lahat. Masyado ka kasing excited. Pustahan tayo. Tanungin ko itong si Ma'am BH. Ma'am BH, halimbawa, ibigay sa'yo yung committee na apro, kukunin mo? Nagpa-party itong si Swansing eh, no? Ay, ginawa akong committee on apro, ang daming pera dito! Let's go! O ngayon, sasagutin mo lahat ng katanungan na dapat ibinabato dito kay Saldico at dito kay Estela Kimbo. Ano, masarap ba, madam? Kung isinama namin sa GAA, bakit hindi napalitan yung amount? Pwede ba kaming magtaas? Ako. Wow. Nung BICAM po, isa po ako sa masaya na nagdagdagan yung mga ahensya na hinihingan ko ng dagdag through the earmark revenues. Kaya lang nag-raise ng question, tama ba na kami sa Kongreso ang nagdagdag nito? Napaisip ako doon sa bagay nito dahil syempre doon ko naisip na ang cute naman ang boss nitong si Ma'am BH. Diba? Napaka-cute. kung kailangan pala ng batas sa earmark revenue. Ako mismo ay nag-a-advocate na gusto kong diktahan or sabihin kay DBM, huy, huwag mo namang tipirin yung mga ahensya dahil kailangan niya ng ahensya eh. Kaya ang saya-saya ko na nadagdagan ng 5 billion ng BICAM ang DICT. To my mind, tama siya. Kasi at least sigurado ko na magbababa ang DBM ng additional 5 billion. Pero nung may nag-raise ng question, napaisip tuloy ako. Kailan nga ba dapat dinadagdagan yun? Sabi naman sa akin dati ni Sec Mina, kaya nagpapasalamat ako kay Secretary Pangandaman, pasensya na kayo, DICT ang like kong ginagamit kasi ito talagang very familiar ako. Dahil ayon naman sa ating batas, every time na uubos ng DICT yung 2.5 billion at makapag-request sila ng bago, nagre-release naman for the first time ang Department of Budget and Management. Kaya thank you kay Sec Amina. Ano nga ba ang tamang proseso? Dahil may pondo naman dito ang gobyerno. Katulad ng sinabi ko, nakapailalim ang special account sa
automatic appropriations. Ang budget ng ating bansa ay nahihati sa regular budget. Ito yung budget ng lahat ng departamento. Special purpose funds, ito yung para sa special purposes. May automatic appropriations. Ano naman ang automatic appropriations? Automatic appropriations does not require periodic action by Congress kasi Nako. isinabatas na po namin ito. Automatic. Through legislation. Kaya yung automatic appropriations, nandoon po nakapailalim ang special account to the general fund. Dahil dinidesisyonan po nila kung magkano ang ibababa nila sa bawat ahensya na may earmark revenue. At ang total po nun for 2025 is 27 billion 352 million 123,000. Pag nakikita niyo po ito mula sa net, hindi po siya gumalaw hanggang sa GAB 1, hindi siya gumalaw hanggang sa GAB 2 or House version, hindi siya gumalaw sa BICAM, hindi siya gumalaw sa GAA 2025. Steady lang po siya sa 27 billion 352 million 123. Pero nakita po natin sa BICAM under the special provisions na nagdagdag po sila ng dapat ibigay ng DBM para sa earmark revenue. Sabi ko nga sa inyo kanina, masaya ko dahil nadagdagan ng DICT, pero ang tanong, naging tama ba ang proseso? Sa BICAM, nagdagdag ng special provision para magkaroon ng karagdagang panggastos na kukunin doon sa balanse ng earmark revenue. Ang total po niyan ay nasa 12 billion 754 million 670. Kung hindi po gumalaw ang automatic appropriations under the SAGF, then saan po kaya natin makikita para lang mai-report sa tao? Makikita po siguro natin yan sa 2026 BSF. Kaya abangan po natin ang bagay na ito. Isa lang ang kasagutan ko dito Dapat po magpasa kami ng batas tungkol sa earmark revenue, kung paano po siya gagastusin, tila yung proseso or yung presentation sa publiko or presentation ng budget, yun ang isang malaking katanungan na hihingin natin ang sagot sa ating 2026 budget deliberation sa pamamagitan ni Congressman Robert Nasal, or sabi naman nila civil society na po ako, na sana masagot po nila ang katanungang ito. Ako po, pag tinitignan ko, kaya nga pala civil society na pala si Madam, hindi na siya congresswoman, yung asawa niya na pala. Sorry. Sige kung banatan mo, bira lang ng bira. At pala bago mag-NEP, nailagay na po yung karagdagan na gusto namin. Kumbaga dapat na isulat na namin. Kasi kung automatic appropriations, hindi pwedeng galawin ng Kongreso. So dapat sa NEP pa lang, nailagay na sa SAGF yung mas malaking amount na dapat ibinaba ng DBCC para sa mga proyekto na pinasa namin bilang batas, kaya nagkaroon ng earmark revenue. Pero syempre, lahat po yan ay debate pagdating sa legal. Hindi ko na po kayang sagutin yun dahil nasa Korte Suprema na po siya. But isa lang po ang malinaw. We really have to pass a law pagdating sa earmark revenue. Para number 1, pwede nga bang galawin ang cash na ito habang natutulog sa mga ahensya, habang walang programa ang ahensya? Para sa akin po, kaya sa earmark, dapat hindi siya ginagalaw. Pero sinasabi nga nila, mangungutang naman tayo ng malaki pag hindi natin gagalawin ito. Pero kung gagalawin man natin, ano ang legal basis? Kailangan magpasa ng batas. Kung gusto natin gawing one fund concept at ayaw nating mangutang, gusto nating gamitin ng 700 billion, lagyan natin ng proseso. Lagyan ng transparency. Yung hindi tipong earmark revenue galing sa isang ahensya, kukunin para dapat sa kalusugan, nilalagay sa kalsada para daw may daanan yung ambulance. Di ba, Ma'am DH? Ito, ko to isa to sa mga talagang idol ko di ba? Siyempre, pagka ako kasi, alam niyo ko dito sa PH Update, pagka ginagawa natin ng reaction video, maganda, hindi yung kamukha nitong si Swansing. Si Swansing, mamusing yan. Si Swansing, sinungaling. Paano ko nasabing sinungaling? Sinabi niya, narinig nyo naman sa intro natin, wala daw. Pero sabi nitong si Ma'am BH, meron naman pala. Swansing, sinungaling. Yun, ganda ni Ma'am BH, Ako talaga, idol ko to Pagka napanood mo to, Madam, mega love shoutout sa'yo.
Palakpakan muna natin si Ma'am BH. Nung tumayo yan, 19th Congress. Di ba? Plenary session. Diyan sa plenary, pinag-uusapan yung budget. Sino nakabangga niya doon? Yung pinalitan nito, si Teacher Stella, vice chairperson lang yun eh. Partida, daw ho yun? Economist kuno? Economist. Di ba, pupusturang ala Joey Salcieda dyan sa House of Representatives yung alin na yun eh. Ito mga makabagong economist. Teacher Stella, anak ng toka, from tricycle driver. From tricycle, naging artista man. Economist nga talaga. Yung ekonomiya ng buhay niya, napaganda niya. Ito niya. Ito na ho yung si Swansing, sinungaling. Number of vouchers given to the different SUCs. So, when I inquired with the DBM last time, hindi naman daw bumaba yung number of students or number of target beneficiaries for the UniFast. So, we can take that offline kasi that's a pending question from my end po. Pero, Sec, kasi yun po yung nangyari sa amin na allegedly hindi daw bumaba yung number of beneficiaries ng UniFast. Kaso lang po, sa amin po, sa distrito po namin, maraming SUCs na nabawasan talaga, more than half po yung nabawas sa mga estudyante na kayang iservice ng mga SUCs for the free tuition. So, yun na po. We'll delve more into that when we ask the SUCs and CHED in the succeeding committee hearings. Pero yun po siguro yung naging problema namin sa UniFast at a parochial level. Okay. Next to interpolate from the minority, Deputy Minority Leader Sergio Dagoco. Nako. Representative JC Abalos. Representative Elijah San Fernando. Si Elijah tayo. Thank you, Madam Chair. Diretso na po ako sa mga tanong ko sa mga kasama po natin sa economic team. Pag-usapan po natin yung ayuda. Ang katabi ni Eli dito si Congressman Paulo Marcoleta. Duterte ka na, Duterte! PH Marcoleta ka! Okay lang po sa inyo. Yan. Ayuda. Would you agree with me po that ayuda programs such as AKAP, MAIP, AIX, given their open-ended nature, are susceptible to political influence? Madam Chair. Madam Chair, just to note, I know that there are internal regulations and guidelines that the implementing agencies prepare prior to the distribution of the cash assistance. Thank you, Madam Chair. Thank you, Secretary. So, would it not be more prudent to reallocate resources toward programs which has clearer targeting, monitoring, and accountability mechanisms? Actually, yung pinanggagalingan ko po dito, ziniro yung sa AKAP. At tinaasan yung budget sa 4Ps by 48.81 billion pesos. So would it not be more prudent to reallocate resources into programs such as this? Madam Chair, yung 4Ps po, may batas po tayo dyan na sinusunod. At meron din po tayong beneficiaries na kailangan pagbigyan doon sa 4Ps. So, if we will prioritize among the two programs, unahin po namin yung assistance na merong existing na batas. Correct. Salamat po. Ganda po ng sinabi nyo, Madam Chair. Unahin yung mga programa na merong batas kaysa doon sa mga discretionary style na mga programa na ayu-ayuda. Now, can the economic... May pinaparinggan ka ba kung Eli San Fernando? Meron ka ba pinaparinggan na ayuda-ayuda na yan? Si Tambaluslus ba pinaparinggan mo? Si Bonjing ba pinaparinggan mo? Pinaparinggan mo? Mahilig din pala magparinig tong mama na to. Managers commit to shifting away from these fragmented, discretionary style programs and instead consolidate resources under more accountable frameworks, perhaps by expanding existing programs or establishing new, more transparent programs. Madam Chair.
Apo. So nag-agree po ang ating butihing secretary na mas maganda nga po na kaysa sa AKAP at iba pang mga ayuda, dito na lang sa mga magagandang programa na merong clear targeting mechanism. Tama po ba, Madam Chair? Yes po, Madam Chair. So thank you po, Madam Chair. Now, kanina po binanggit ni Representative Egay Erice and nabanggit din po ni Representative De Lima. Just for the record, kasi hindi po ako nalinawan doon sa sagot kanina. So just for the record, were you aware of the huge cuts and diversions, unprecedented for that matter, 370 plus billion in the GAB? Madam Chair, when we received the enrolled bill that was presented and submitted to the Office of the President. So naging aware lang po nung natanggap nyo na yung enrolled bill. Pero prior to that, wala po kayong alam. Hindi niyo po alam. Wala po, we're not part of the... So let the record show po na yun pong sinagot ng ating mga kasama sa economic team. Kasi daan-daang bilyong piso po pinag-uusapan natin dito. So yung mga galaw-galaw na yan, dapat aware po ang ating mga kasamahan. Pero naintindihan ko po dahil baka limitado yung oras. No? Yes po yun, Madam Chair. Yes po. So surprising kasi yung development priorities that DBCC laid out and supported with the NEP were substantially undermined dahil po dito sa mga huge cuts and diversions. Would you agree with that, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Ang natural implication po ng mga changes from NEP to GAA is that una, hindi po napondohan yung mga nasa NEP, yung mga priorities ng ating executive department. And secondly, bumabagal po yung implementation ng mga proyekto at saka programa. Thank you, Madam Chair. So in principle po, Madam Chair, nag-agree po ang ating mga kasama na sa halip na nagkaroon itong mga huge cuts and diversions, dapat di na lang kasi na-undermine talaga yung mga development priorities natin. Tama po ba yan, Madam Chair? Tama po yun, pero gusto lang din po namin ulitin na kami po ang nagpo-propose ng budget at kayo po ang may power of Yes po. Tama po yun. Tama po yun, Madam Chair. Kanina po, in line with that, Madam Chair, and we really commend the committee chair in her pronouncement that this will be one of the most transparent budget in history. Kanina po, maganda po yung naging talakayan at ako rin naman po ay curious. Nag-request po ang isa nating mga kasama, isa sa mga kasama natin, ng report ng small committee. Sabi niya po, may binasa po na particular provisions, within a few minutes ay maaari kami na magkaroon ng kopya. Tanong ko lang po, Madam Chair, kung meron na po tayong kopya nitong small committee report. Again, we maintain on the part of the Committee on Appropriations that the output of the small committee is the HGAB approved and transmitted to the Senate. And again, kaklaruhin ko pa po ito, hindi po ako ang chairperson ng Committee on Appropriations noong panahon na yon, 19th Congress po yon. The purview of this representation and my jurisdiction only covers the 20th Congress. Ito ang problema natin dito, Madam. Kung tinatanong nila ang 19th Congress, Small Committee Report, hindi ba dapat ipatawag natin dyan si Zaldico? Paupuin natin si Zaldico dyan, tapos tanungin natin kung anong pinag-usapan sa small committee. Kung nasaan yung committee report. Kasi kung sinasabi mo na, yung ganito kasi, ito yung report, yung ibig sabihin, walang report yung small committee. Ano itong sinasabi na to ni Congressman BH, former Congresswoman na BH Bernadette Herrera, na meron palang committee report yung small committee na yan. Pagka ganyan, huwag niyo muna kami bulain na the most transparent budget in the history of forever. Anak ng toko, the most transparent, yung ano nga lang Diba? Paano tayo magiging transparent? Yung minutes nga lang, yung report lang ng small committee, nasaan na? Sige, wala nang report. Yung minutes na lang. Kasi dalawang magkaibang bagay yung mga kababayan Pagkakaalam ko, pwede akong mali. Yung minutes, habang nagsasalita sila, merong nag-note kung ano yung mga pinag-uusapan. Yung report, yung pinaka-summarize ng pinag-usapan nila, yung kung ano yung pinagbabawas-bawas na dyan. Diba? Nandun nyo sa report. Yung minutes na lang, tingnan natin yung minutes. Huwag na muna tayo dun sa report. Congressman Eddie Fernando.
Di ba doon muna tayo sa ano, sa minutes na lang, wag na report. Ilabas nyo na lang yung minutes, wag nyo naman sabihin sa amin wala ring minutes yan. Anak ng to ko ano, si mga sindikato kayo dyan. Nag-uusap-usap kayo, walang nagsusulat ng minutes, walang... Anak ng Veteran Garapata, hindi transparency ang tawag dyan. Ang tawag dyan, takipan. Swanseng. Yes po, Madam Chair. Thank you for that clarification po. And I believe, this representation believes po na if gugustuhin po natin, kaya na po natin mag-produce ng small committee report na yun. Pero willing to wait naman po ang representasyong ito, Madam Chair. Yan. Kung meron pong Hintay lang kopya, tayo. sana naman po ay magkaroon ako ng kopya, dumapo po sa aking table at makita, yan. masuri natin kung ano ba ilaman ng small committee report na yun. Madam Chair, if I may ask, meron pa po ba akong oras, Madam Chair? Yes, you do have. Opo, dagdag na lang po para sa ating mga kasama sa sa economic team. Pag-usapan naman po natin yung utang. The original framework of the administration promised that the national government debt to GDP ratio would fall below 60% by 2025 and down to 51% by 2028. Now the DBCC projects 61.3% in 2025, increasing to 61.8% in 2026, and still above 60% by 2028. What happened po doon sa steady decline that our economic managers promised? Unang-una ginawa yung unang MTFF, I think in 2022, nung si Pangulong BBM ay naging Pangulo nung July. At nung mga panahon... Wala na, pagka naririnig nagsasalita itong tao na to, pumapasok lang sa utak ko, puro kalokohan eh. Kunin ang pera sa... Kabalbalan yan. Punta na ho tayo doon sa anak nitong si Senator Rodante Marcoleta, Paulo Marcoleta, game. Game! Next to interpolate on the part of the minority, Representative Alan T. Alan T. Si kung Paulo muna para... Representative Terry Redon. Representative Deputy Minority Leader Bong Suntay. Next would be Representative Paulo Henry Marcoleta. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. I'd like to know the status of the Maharlika Investment Fund Nako, yari kayo. because for the last 2 years, the President did not make any mention about the MIF in Daming bagay ni ano? Daming bagay ni Marcos Jr. Pero pa tayong Maharlika Investment Fund, anak ng his toro. SONAS. And since Congress has the innate power of innate oversight function, I think, I believe we ought to know the status of the Maharlika Investment Fund. And I believe you have also been endowed with repertorial requirements. And what mechanisms are in place to ensure the transparency of these multi-million investments that were made? I believe early this year there were investments made already by the Maharlika Investment Fund. Yes, thank you very much. Yes, it is true that we report to Congress yearly. I think there are documents submitted to Congress to provide status with regard to the investments of Maharlika. Essentially, Maharlika has invested in 2 projects. One is NGCP, 20% of 2 board seats in NGCP, roughly 20 billion pesos. And another is in a mining, Makilala Mining, and that's how much? Mike. A bridge loan right now of roughly $10 million. The balance, there's 75 billion available. The balance is with Treasury. So it's earning interest on its investment in Treasury bonds. It has provided dividends to the national government of roughly 2.4 billion, if I recall, or 1.4 billion in dividends to the national government. Thank you, There Madam. is a paper submitted to Congress as well. Thank you, Madam Very Chair, important, yes. Secretary. And since the Maharlika Investment Fund is an additional source of revenue, can we tap into this fund to fund pro programs? Halimbawa po, yung pong binanggit
binanggit ni Congressman Lian kanina to reduce the VAT from 12 to 10%. At meron din pong mga panukala dito na inihain kami, mga panukalang batas na kung pwede po yung kuryente na binabayad ng consumers ay yung VAT na pinapataw sa kuryente ay kung maaari ay i-waive na din. Pwede po kayang dito kunin sa Maharlika Investment Fund. Yung Maharlika Investment, para sa investment, ang pwede niyang gawin, halimbawa, I know it is considering investing in the grid operations, halimbawa sa Mindoro o yung mga spag areas na walang napakalang kuryente, doon tumitingin ang Maharlika Investment Fund, the possibility of investing there. So energy, physical infrastructure, food and agriculture modernization, these are the themes that Maharlika is looking into. And a few more. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary. My number 2 question is directed to DBM Secretary. During last week's briefing by the Committee on Public Accounts with the DPWH, in their presentation, they related to us that there have been significant budget cuts in foreign-assisted projects. And these foreign-assisted projects composed mainly of infrastructure flagship projects, yung mga importanteng mga infrastructure projects ng ating bansa. In 2023, there is an 88% budget cut. From 70 billion, naging 7.9 billion na lang po ang budget for foreign-assisted projects. In 2024, 100% budget cut. So, wala pong nailaan sa foreign-assisted projects. At ngayong nitong 2025, 67% budget cut. From 70 billion, naging 23 billion na lang po ang inilaan sa foreign-assisted projects. Now, Madam Chair and Madam Secretary, I'd like to know on the long-term implication of this continued defunding of these foreign-assisted projects. Hindi po ba tayo nape-penalize ng ating mga international partners pag hindi po tayo nagbabayad? At yung pong, ang alam ko po kasi, itong mga foreign-assisted projects are being defunded and they go to unprogrammed allocation ng ilang district congressmen. Ano po bang mas mahalaga sa atin, yung pong mga flagship projects na malalaki, na mas maraming naikinabang, o yung mga pet projects po, local pet projects po ng mga district congs? So, gusto ko malaman yung implication kung patuloy pong i-defund itong mga foreign assisted projects po natin. Madam Chair, tama po kayo. Pag ma-defund po yung ating mga foreign assisted projects, magkakaroon po ng delay dito sa ating mga proyekto. And meron din po tayong binabayaran na commitment fees. Pag tayo po ay hindi nakakapagbayad on time nung Magkano mga po yung commitment fees natin. Kunin ko lang po yung exact number. Hindi po ba tayo on the losing end pag ganyan po we continue to pay penalties for defaults or non-payment of these contracts? Nako. Meron po, we're just looking at that. Sorry, Yes, the commitment fees in 2024 is roughly $16.8 million, 962 million pesos. Ang binayad po natin. Commitment fees due to delay. Opo. Ano po kayang protective mechanisms in place, Madam Secretary, para masigurado natin na hindi po tayo ganitong natatalo sa hindi po pagbabayad ng mga multi-year contracts na ito. Samantalang ito naman po ay dumaan sa iba't ibang level ng approval sa mga sangay ng gobyerno.
Ano po kayong magagawa natin para hindi po magpatuloy yung ganitong trend? Well, unang-una, kung ang tinukoy kanina ay tungkol sa unprogrammed appropriations, hindi na dapat gawin ng Kongreso yung paglipat ng foreign assisted projects mula sa program sa unprogram. Dahil unang-una, nade-delay yung mga project, nagbabayad tayo ng commitment fees, at lumalaki ang deficit ng ating pamahalaan. So yun ang unang-una. Pangalawa, maraming nade-delay because also of the pandemic. Noong nakaraan 2 taon, nagkaroon tayo ng pandemic. No? So, budget execution is also important as far as the executive is concerned. Na siguraduhin before we borrow money, we make sure that the project is can be implemented properly. Thank you po, Mr. Secretary, Madam Chair. Thank you for the enlightenment po. At sana po, with the new stewardship of our chairperson, sana po ay hindi po mangyari ito sa 20th Congress dahil tayo po ang kawawa kung nagbabayad po tayo ng mga commitment fees sa mga project na dinedelay dahil hindi po natin binabayaran ito at napupunta po sa mga maliliit lamang na mga proyekto. Salamat po, Madam Chair. Thank you very Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dito kay Ma'am BH, dito kay Eli San Fernando, at dito kay Congressman Rodante Marcoleta Jr. Maraming salamat.